72 pesos per liter. Unleaded pa lang yan. Diesel, mas malala. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na 13 pesos lang, full charge na? Good morning mga paps. Pedal and Pace PH. Kung napansin nyo, grabe na talaga ang gas prices ngayon. Every week, pataas ng pataas. Kaya sa video na to, i-breakdown natin ang actual gastos. Suzuki SkyDrive crossover versus Fido L3 Plus electric bike. Makakatipid ka ba talaga? Alamin natin. Pero bago tayo mag-compute, kailangan nyo muna maintindihan kung bakit ganito kalala ang gas ngayon. Number 1, 96% ng oil ng Pilipinas galing sa Persian Gulf. Lahat ng gas na binibili natin galing sa Middle East. Number 2, dahil sa giyera, nagkaroon ng massive oil price hike. Tumaas ng 25% ang presyo ng langis sa buong mundo simula nung nag-start yung conflict. Number 3, dito sa Pinas, isang linggo pa lang, tumaas ang gas ng 7 hanggang 13 piso per liter. At ang diesel, 17 pesos hanggang 24 pesos per liter. Sa isang linggo pa lang yan ha. At number 4, siyam na linggo na sunod-sunod. Hindi lang isang beses, every single week, may price hike. At wala pa tayong nakikitang end date. Well, nakita natin yung mga pila sa gas stations. Yung iba, nag-hoard ng fuel. Nag-implement pa nga ang DOE o Department of Energy ng fuel rationing o temporary price caps. Ganun na kalala. So the question is, may way ba tayo para mag-save? At doon papasok ang e-bike. O sige, tara. Actual numbers na. Gamitin natin yung Suzuki SkyDrive crossover ko as our gasoline baseline. Simple lang ang math. Step 1, gas price ngayon around 72 pesos per liter. Yan yung regular unleaded. And yung step 2, fuel economy ng SkyDrive ko. Mga 40 to 50 kilometers per liter. Depende sa traffic pero i-average natin sa 45. So, bali ang formula, gas price divided by fuel economy equals cost per kilometer. 72 divided by 45, that is roughly 1 peso and 60 centavos per kilometer. Boom! Now, kung ang daily commute mo ay 30 kilometers, yung school, work, tapos uwi, that's about 48 pesos a day. Sa gas lang multiply mo sa 22 working days. That's around 1,056 pesos per month. At yan, weekdays pa lang. Pag nag-weekend rides ka pa, easily 1,300 to 1,600 pesos per month ka na. At yan, fuel cost pa lang hindi pa kasama yung oil change, yung registration, insurance, and then yung mga wearables, yung chain, sprocket, kasama yung tune-up. Pag dinagdag mo pa yun, around 3 to 5,000 pesos na yan per year. And now, i-compare natin sa Fido L3 Plus electric bike. Dito ka magugulat. Well, step 1, ang battery ng Fido L3 Plus ay 48 volts, 23.2 amp hours. Pag kinumpute mo, 1.1 kilowatt hours ang capacity. Step 2, well, yung Meralco rate ngayon, around 12 pesos per kilowatt hour for residential. So, multiply mo lang, 1.1 kilowatt times 12 pesos.
Ang full charge cost ng Fido L3 Plus 13 pesos. 13 pesos, full tank na. Pang isang linggo na yung gas sa motor mo. Isang charge lang ng e-bike. At sa 13 pesos na yun, aabot ka ng 100 to 120 kilometers sa totoong gamit sa real world na gamit. So, bali, mixed throttle, pedal assist. Divide mo, 13 pesos divided by 110 kilometers. That's 12 centavos per kilometer. Ulitin ko, 12 centavos. Para i-compare, 1 peso, 60 centavos ang SkyDrive. 12 centavos ang Fido L3 Plus. That is 13 times cheaper per kilometer. Monthly electricity costs around 90 to 120 pesos lang. Kasi every 3 to 4 days ka na naman magcha-charge. So, saan napunta pera mo? Pero mas clear pag yearly ang tingin natin. Ganito yun. Ito yung pinakamasakit. SkyDrive crossover sa buong taon, fuel, 15,840 pesos. Oil change, 3 to 4 times a year. Mga 1,500 siguro. Registration plus insurance, 1,200. Then, idagdag mo na yung tune-up, yung parts, 1,500. So, total, 20,040 pesos per year. Well, sa Fido L3 Plus, sa buong taon, electricity, 1,200 pesos. Oil change, syempre, zero. Registration, zero. Kasi, under 50 kilos siya, hindi kailangan. Brake pads, every now and then, around 500. Total, 1,700 pesos per year. Ang na-save mo, 18,340 pesos per year. That is almost half the price ng brand new Fido L3 Plus. So, lumalabas in less than 3 years, nabalik na yung puhunan mo. And after that, pure savings na. So, para clear sa lahat, 1,400 pesos per month ang SkyDrive. 100 pesos per month ang Fido. Savings, 1,350 pesos per month. 16,000 per year. Ang laki ng difference. Now, alam ko ang tanong nyo, pero mahal ang e-bike. 48,000 pesos. Kailan ko mababawi yun? Tingnan nyo itong chart. Yung red bar, cumulative fuel cost ng SkyDrive. Yung green, purchase price ng Fido Plus electricity. So, around 36 months, nag-cross na sila. After 3 years, mas mura na overall ang e-bike. And remember, kung tumaas pa ang gas, syempre mas mabilis pa yan. So, quick specs tayo kay Fido L3 Plus. 350 watt motor, 48 volt battery, up to 250 kilometers range sa pedal assist, 40 kilometers per hour ang top speed, and foldable siya. 48,000 ang SRP. Available sa PopCycle e-bike center. Pero teka, real talk, hindi perfect ang e-bike. At importante to, kailangang malaman mo bago kayo bumili. Number 1, 24 kilos siya. Hindi siya magaang. Kung bibit-bitin mo siya sa hagdanan, ramdam mo yung bigat, sigurado yun. Number 2, 14-inch wheel. Maliit, so pag bumps o potholes, ramdam mo. Hindi siya ganun ka-smooth sa rough roads. Number 3, yung brakes, mechanical disc siya. So may pulsing pag nagbe-brake ka. Ang tip ko,
i-upgrade mo na lang ng hydraulics. Malaking difference niya eh. Number 4, yung pedaling niya medyo awkward. Single speed kasi siya, tapos cadence yung sensor. Once the motor kicks in, parang hamster wheel na lang yung pedal. Number 5, 7 hours ang full charge. So pag gano'n, kailangan mo mag-plan ng pag-charge. Hindi siya pang quick top up na parang cellphone na 15 to 30 minutes tas on the go ka na. So, know the trade-offs. Hindi ko kayo niloloko, pero for the price and the savings, worth it pa rin ba siya for a lot of people? Isa pang importanteng topic, LTO rules. Simula January 2, 2026 ngayong taon, bawal na ang e-bikes at e-trikes sa major city, sa major Metro Manila roads, I mean. So yung EDSA, C5, Ross Boulevard, Commonwealth, Quezon Avenue, Marcos Highway. But, and this is important, pwede ka pa rin sa inner roads, barangay roads, at established bike lanes. Under Revita, kung below 50 kilos ang e-bike mo for private use, which is yung ito nga, yung Fido L3 Plus at 24 kilos, hindi kailangan ng LTO registration or driver's license. So legal siya as long as alam mo kung saan ka mag-ride o dadaan. And finally, ano ba yung verdict natin? Ganito siya. Kumuha ka ng e-bike kung daily commute mo under 30 kilometers. Bali, 30 kilometers na round trip. Inner roads at barangay streets ang daan mo. May outlet ka sa bahay, syempre, for charging. At kung gusto mo mag-save ng 16,000 plus per year, then i-keep mo yung motorcycle mo kung kailangan mo lang dumaan sa EDSA or expressway 50 kilometers or more, o masigit pa yung commute mo. Tapos may angkas ka o may pasahero ka palagi, o kailangan mo ng speed above 40 kph. Pero para sa akin, ang smartest play, own both. Gamitin mo yung e-bike for 80% ng mga trips mo, sa mga lakad mo, errands, daily commute, short rides. Yung motorcycle, gawin mo siyang pang weekend at pang long rides. Ganun, ang gas motorcycle mo becomes your Sunday bike at sobra ang masasave mo. So makakatipid ka ba talaga? Well, the numbers don't lie, mga bro. Alam niyo mga pops, makakatipid ka talaga. Pero depende sa lifestyle at sa daan mo kung tama siya para sa iyo. If you like the video, please like and subscribe. Next time, siguro i-full range test namin yung L3 Plus. Hindi ko pa alam kung saan. Abangan nyo na lang. Once again, see you sa next ride. Bike, walk, live.